Okay guys, ito na naman NAT. Wait lang, naglo-load yung topology natin. Wait. Ito na. Ito yung gagamitin natin na topology. Okay, ito. Topic natin ngayon is Network Address Translation. Set aside muna natin ito. Discuss ko muna yung NAT. Ano nga ba yung NAT? Okay. Ano nga ba ang role ni NAT sa network natin? Ang NAT kasi ang nagta-translate ng ating private IP to public IP. Wait, pakita ko sa inyo yung private IP address. May tatlong classes tayo ng private IP. Class A, ito yung range niya, 10.0.0.0 hanggang ito yung IP. Class A, lahat ng nagsisimula sa 10. Lahat ng IP nagsisimula sa 10.0 lahat ng IP nagsisimula sa 10 ay Class A. Ito naman sa Class B, 172.16. Basta .16 yung Class B hanggang 172.31.255.255 Class B. Lahat itong tatlong classes ay private IP. Class C naman ito 192.168.0.0 hanggang ito 192.168.255.255. Itong mga private IP na to is yung ginagamit ng ating mga PC, cellphone, printer, yung mga IP na yun. Basta nasa loob ng enterprise natin, ito yung mga private IP. Okay. Wait. Lahat ng mga PC or cellphone sa bahay o sa office niyo ay gumagamit ng private IP. Lahat ng private IP ay di siya routable sa internet. Means di siya allowed doon. Yung mga public IP natin, yung private IP natin, yung sa PC natin, hindi siya pwedeng pumunta doon sa internet. Bawal siya. Kaya gumagamit tayo ng public IP address. Kaya once nagbabrowse tayo papuntang internet ay gumagamit tayo ng public IP. Example ko dito is yung para maintindihan nyo yung NAT. Yung NAT kasi is tinatranslate na yung private IP natin to public IP. Ginagawa niyang public. Once pumunta tayo ng internet, yung private IP natin, itong mga IP na to, let's say yung IP ng PC mo ngayon ay 192.168. Let's say 10.2. Ito yung IP ng PC mo. Let's say ito yung IP. Hindi siya pwedeng pumunta sa internet. Kaya gumagamit tayo ng public IP. Example ito is example ko lang to. Yung kumukuha ka ng TOR sa school niyo, hindi ka pwedeng dumiretso sa loob ng registrar at ikaw na yung kumukuha sa TOR mo doon. Hindi pwede kasi bawal yon. Ang pwede lang kumuha doon is yung taga-office lang. Same lang yan sa private IP natin since bawal tayo lumalabas ng internet, kaya gumagamit tayo ng public IP address para siya yung magdala ng packets natin papuntang internet. Let's say nagba-browse tayo sa google.com. Yun, hindi pwedeng lumabas yung IP mo. Kaya gumagamit tayo ng public IP address. Okay. Nasaan yung senaryo natin? Okay. Hanapin ko muna. Ito gusto niyang mangyari. You are the network administrator at RANET and have to configure the RANET
gateway router, GW router via console terminal to let host in our LAN that have an IP address. Ito yung IP address. Can connect to the internet. Your ISP has given global IP for 6 IP as ito yung gagamitin ng PC natin. .65 hanggang .70. 25 is public IP address. Tingnan nyo dito. Yeah. Wait. .25 yung public natin dito sa lab na to. Not 25 first octet niya is 25. Tingnan nyo dito. Class A 10, Class B 172.16. Dito nagsisimula. Ito yung basta Class B 172.16 yung starting niya hanggang .31. Class C 192, 168. 25 is public. Wala siya sa private. So nasa public siya. Public IP. So ito yung gagamitin natin. Okay. Try natin yung lab natin. Parang mahirap to. Tingnan natin na completion natin is 0%. Sabi na dito is via console terminal. Okay. Console. Dito. Pasukin natin to. Desktop. Terminal. Okay lang. Okay. Wait. Nasaan na yan? Nandito na tayo sa router na to. Kita natin. Okay. Itong router na to. Enable connect. Ito yung gusto niya. ISP natin. Wait. Show na. Check natin IP natin. Show IP interface brief. Ito yung public IP natin. Okay. Itong IP dito. FP00. Ito yung IP. Ito siya. Papasokin natin to. Kasi yung PC na to ay dapat gumagamit siya ng IP na to. .65 hanggang .70. Okay. Connect. Pasokin natin yung FP00 ito. Facing sa PC natin. IP not inside. Ginagawa natin, so ito. Nag-declare tayo na yung NAT natin is inside dito. Inside na part. Ito naman yung part na outside. Ito yung outside. Ito inside. Inside na port. So dapat yan na. Okay, inside. Declare natin siya as inside. And ito na naman. Serial. Itong IP na ito. Serial. Interface. Serial 0. IP not outside. Then exit. Ano gusto nito?
Hirap. Oh, ito. Ito yung local area network natin, yung IP. Nagamit niya. Okay. Gagawa tayo ng ECL. Access. Okay, wait. Ano nga ba yung ECL? Access Control List. For example, sa school ninyo, bawal pumasok yung di naka-uniform. So, yung guard na doon, yung guard na on duty is tinitingnan niya yung nasa list if permit and deny. For example, bawal man naka-shorts. So, deny niyo yung naka-short, bawal pumapasok. Yung naka-pants lang, naka-jeans. Okay, gawa tayo ng ECL dito. Wait. Access. Tingnan nyo, yung ano natin, completion is 40%. Oh, ito. Remarks. Use ECL number 1 for local IP list. Ito. Local IP list. Na is access list 1 daw sabi niya. So, lagyan natin 1. Permit. Anong ipi-permit natin? For local IP. Pwede pa permit natin yung local IP na 192.168.0.192. Ito na sabi niya. 192. Para mas maintindihan niyo. Question mark natin. Ito ang sabi niya. Host. Ito. Address. Ito. 192.168.0.192. Bakit di 193? Diba? 168.0.193. Ito yun is 192.168.0.192 is a network address. Ito kasi yung 193 is usable IP na yun. First usable IP. Yung network niya is .192. Okay, ito na. Question mark natin. Wildcard bits. Anong ibig sabihin ng wildcard bits? Katumbas, di siya katumbas, baliktad siya ng ano tawag doon? Subnet mask. Baliktad siya ng subnet mask. Yung subnet mask if naka-on yung bits, yung wildcard naman is naka-off. Kung 1 yung subnet mask niya ay 0 naman dito. Let's say, yung 255.255.255.0. Ito. Lahat ito naka-on. 8 ka 1 is to. Lahat on dito. Baliktad siya. Ito yung subnet mask. So, kung kukunin natin is wildcard. Baliktad. 0.0.15. Bakit .15? .193 hanggang .206. Ilang IP yun? 7 plus 6, 13. Bakit nga ba .15 yung last octet natin ito? Kasi yung .193 hanggang 206 ay pasok siya sa 14 usable IP. Kaya .15 yun. .15. Anyway, pag may time pa ako, may naman tayo dito. May video ako sa subnetting. Maintindihan niyo talaga kung paano ito nangyayari, itong IP, itong mga numbers ito.
Okay, enter. Enter natin. Exit. Okay. Ito na naman. Use pool name, run it for global IP list. Gagawa tayo ng pool. Ano nga ba yung pool? Yung pool natin, ito na. Gagawa tayo ng pool. Yung pool is parang lalagyan ng public IP. Dito natin nilalagay itong public IP na to sa pool. Parang ano siya? Pool nga. Dito natin nilalagay yung pool natin. Sige, configure natin. IP not pool. Anong gusto niyang name is run it. Ito. Gusto niya ang name ng pool is run it. Run it. Question mark natin. Start IP address. Meaning yung public IP address na gusto niya. Ito yung start.65. So ito, lagay natin dito. 25.5.5.65. 65. Question mark. Tingnan natin. End IP address. Ito yung last na IP address na gagamitin natin. Ito yung mga public IP na binili natin kay Globe or PLDT. Okay. 25.5.5.70. Itong 5 IP address, ito yung public IP address. Ito yung gagamitin ng mga PC, cellphone natin sa loob ng bahay. Okay. Netmask. Network mask. Ito yung network mask, subnet mask. 255. 255.255.255.248. Bakit 248? Kasi ito ay 5 IP address 8. Pasok siya sa 8. 6 usable IP address. Pasok dito sa 8. Ito ay /28. /28. Google natin para makita nyo. Ito. /28. Search natin. Ito. /28. /28. 255.255.248. Anyway, may ano naman tayo dito. May separate video tayong gagawin nito sa IP submitting. Kaya mas maintindihan nyo doon. As of now, hindi pa masyado. Okay. Enter na natin to. Tapos na. 80 na tayo. 80% na. Malapit na mag 100. So, pag 100 na to, papasa na tayo. Okay. Ito na. Last na ano na to, guys. Last configuration. IP not inside out. IP not inside source access list natin. Question mark natin. Access list number. Yung ECL natin ginagawa kanina, anong number? Tingnan sa taas. Ito. Access list 1. Okay, 1. Lagay natin dito 1. Question mark kung gusto mo. Pool. Type mo pool. Word. Name pool of global address. Anong name ng ating pool kanina? Ito. Nasaan nga yun? Ito.
I cannot pull Runit. Name ng pool natin is Runit. Okay. Dapat same yung spelling. Runit overload. Ito na guys, enter. Oops, 100 na guys. Tingnan nyo, 100. Okay, 100. Tapos na tayo guys.